The battle of our faith. Yan yung binigay sa nating Lord today. And sa panahon ngayon, lalo sa pagkakataon na meron tayo today, matindi po yung laban. Karamihan ng mga kabahayan, lalo sa buong Pilipinas, ay may battle. The battle against init. Sobrang init. I believe it's already 38 degrees Celsius kanina na pagtingin ko. And you will feel as if daw na parang 46 degrees daw yung init. Dahil sa tindi ng init na meron. No? And it's easy for us to relate sa katotohanan na meron tayong pinaglalabanan ng init. So, kailangan mo ng electric fan, kailangan mo ng pamaypay, kailangan mo uminom ng malamig na tubig. Di ba? Yung iba, maliligo. Yung iba, pupunta sa mga resort para magpalamig. Because you want to make sure that you are up to the task na nalalabanan mo yung init na nararamdaman mo para maging relax ka. Diba? So, you will feel better if it's colder or cooler. Now, in our lifetime as Christians, as people of the Lord, as mga tao na nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, when we are asked, what's the difference between our faith and trusting or believing in God, there's a big difference. Marami po sa mga taong naniniwala sa Diyos, akala nila, okay na yun. Na pag kilala ko naman si Jesus Christ, kilala ko naman siya, nakita ko naman siya sa Bible dati, okay na yun. But faith and trusting or believing in God is different. It's much different, kapatid. Magkaiba yun. Kaya, kailangan natin maintindihan, when we talk about faith or pananampalataya sa Panginoon, this is a battle. This is the battle of our faith. Isang bagay ito na hindi po madali. Diba? Kasi faith, when we define faith, yung pananampalataya sa Panginoon, it's believing in something that you do not see, and yet you believe. Kasi marami sa atin, kaya nauso po yung may tinitignan ka at sinasamba mo to kasi gusto mo nakikita. You want to be comforted into believing na nandiyan siya sa tabi mo. But the Lord is tasking us, given that the Lord cannot be seen, hindi natin siya nakikita. So nire-require niya tayo na wag na tayong gumawa ng kung ano-ano pang bagay na sasambahin natin na parang sinasamba natin siya. Kasi ayaw niya. Because He is a God that cannot be seen. So faith is believing in God that you do not see, in circumstances that you do not see. What will happen? The future itself, your future, our future, hindi natin alam kung ano mangyayari, kapatid. And yet we believe. That is faith. Yun yung common term or yung common definition na pagkakaintindi natin pag pinag-uusapan yung salitang pananampalataya. Naniniwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Naniniwala ka na ililigtas ka niya sa sitwasyon mo. Sa sitwasyon mo, hindi mo alam kung ano mangyayari kinabukasan. Naniniwala ka sa Kanya na kahit wala kang hawak na resolusyon or sagot, nasasagutin ka niya. That is faith, kapatid. Yun yung pananampalataya. And yung faith natin, isa sa mga pinaka-recipe ng salvation or kaligtasan para makapunta ka sa langit. Di ba? Yung iba, akala nila pag mabait ka, okay na, pupunta ka sa langit. Mabait naman yung anak ko. Okay na yan, pupunta sa langit. No. Kapatid, our righteousness is not enough. Kasi sabi ng Panginoon sa Biblia, sa mga hindi po nagbabasa ng Biblia, everyone has fallen short of the glory of God. For every man has sinned. And anyone who sinned, o sino man nagkasala, ay pupunta sa impyerno. But thanks to God, thanks to Jesus Christ, He gave us a way para makarating tayo sa Kanya. Kung ikaw ay mananampalataya, if you will believe in Jesus Christ, na siya ang iyong tagapagligtas at Diyos sa buhay mo, kapatid, then one day, makararating ka sa langit. That is faith, believing in a God that you do not see. Believing na dadaling ka niya doon balang araw. Diba yung nakapako sa krus, dalawa sila sa tabi ni Jesus Christ. Yung isa, sabi niya, baba ka dyan. Diba sabi mo, anak ka ng Diyos. Iligtas mo sarili mo, iligtas mo na rin kami. Sabi nung isa, di ka ba nahiya? Tayo makasalanang tao, siya walang kasalanan. Sabi niya, Panginoon, tinawag niyan Lord, nakapako si Christ. If you look in human terms, in human perspective, talo na. Kung talagang anak siya ng Diyos, bakit siya nakapako? Diba? Pero that guy, for whatsoever reason, he believed. Sabi niya, Lord, pwede ba isama mo ako sa iyong kaharian? I want to be part of your kingdom, O God. Meaning heaven, kingdom of heaven. I want to be part of that. So,
Nandun yung formula, kapatid. Nanampalataya itong tao na 'to, even if si Jesus Christ ay nakapako. Yung sabi ni Jesus Christ, din pa rin, ngayon din, sasama na kita sa aking paraiso, in paradise or in heaven. Napaka-importante, kapatid, ng faith kasi ito yung recipe. Kumbaga, rekado. Napaka-important na ingredient para tayo makarating sa langit, para sa ating kaligtasan. And so, we must discuss this, agree with this, kung ano ba yung kaibig sabihin ng faith or pananampalataya sa atin. Kasi marami sa atin, akala natin pagka, ay, born again na ako, tinanggap ko na ang Diyos, okay na ako. No. The religion naman namin, lumaki kami, yun na yun. Okay na yun. No, kapatid. That's far from it. If you are not living, hindi ka nabubuhay para sa ating Panginoong Jesus, then you should ask yourself, talaga ba ligtas ka? Because salvation is absolute. Totoo, pag niligtas ka ng Panginoon, ligtas ka na, kapatid. Pero may tanong doon. Have you really accepted the Lord as your Lord and Savior with all your heart, with all your mind, and with all your soul? Or 1% lang yung binigay mo sa Kanya, yung 99% sa kalokohan? So that's very different, kapatid. Because, kapatid, alam mo, ang pananampalataya, it's about our faith. Yung faith natin is about our lives. Because our lives is the battleground. The battle of our faith is within our lives. Yung pananampalataya mo, makikita yun sa buhay mo. Hindi makikita sa sinabi mo na naniniwala ako sa Diyos. Relihiyon namin ito. No. The reality, the test of your faith can be seen in your life. Because your life will be the battleground. Merong nag-aaway, nag-uumpog ang bato para daling ka sa isa. Yung isa gusto kang dalhin sa impyerno, yung isa gusto kang dalhin sa langit. And from that, you will see the battle of your faith, kapatid. Napaka-importante maintindihan natin ito, kapatid, sapagkat merong buhay na buhay, araw-araw, gusto kang wasakin, gusto kang talunin, gusto kang makarating sa impyerno. Pero may nagmamahal sa'yo, na kahit ano man ang nangyayari, lagi siya lumalapit sa'yo. Tinatawag ka niya, kinakausap ka niya, kahit wala kang time sa kanya. Yun ang ating Panginoon, ang ating Diyos. If you only will believe in God, that whatever happens, ililigtas ka niya at di ka niya pababayaan, then the Lord will reward you. That's why there's a battle for faith. Kapatid, someone loves you and someone hates you. Today, you will understand and you will know bakit kailangan alam mo yung katotohanan na to. In 1 Timothy 6:12 in the ESV version, it says, "Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses." So sinasabi ng Panginoon natin, diba, through Paul, that we must fight the good fight of faith. Teka, kapatid, di ba faith, naniniwala lang ako, nananampalataya lang ako sa Diyos, pero hindi. Sinasabi dito, fight the good fight of faith. May laban. There is a battle. Katulad ng sinabi natin kanina, your life, our lives, that will be the battleground of your faith. It will be a testimony sa lahat naman nakakita sa nakakakilala sa iyo. Na totoo bang Christian to? Totoo bang naniniwala to kay Jesus? Kasi nakita ko nagkaroon siya ng pagsubok, bigla niya kinalimutan ng Diyos. Sinimba niya ng ibang bagay, hindi na ang Lord. Kumapit na lang siya sa patalim. So our lives will be a testimony to a lot of people, kapatid. Because the battle of our faith, basically, it's already a battleground. May laban, kapatid. Diba? Meron tayong bagay na ipinaglalaban sa ating buhay. At yun ang ating Panginoon. Hindi po yun yung battle na, ay ako naniniwala ako sa Diyos, pero pag may blessing, pag mayroong mga dumating na biyaya, pero pag dumating yung matitinding pagsubok, yung mga pagsubok nawawasakin yung buhay natin, yung parang mawawalan tayo ng hininga, yung mga ganon, yung mga pagsubok na parang ubusin na lahat ng ating resources, that will be the battle or the test of our faith. Kasi pag sinasabi mo na, ay simula nang tumanggap ako sa Panginoon, lahat blessing. No, kapatid, that's not true. Be thankful to the Lord kasi may blessing. What if, kapatid, biglang may kinuha na blessing at hinihintay mo yung sagot, wala pa? Would you still believe God? Di ba ganun yun? Marami sa atin ganun eh. Tumatalikod tayo sa Diyos pag may pagsubok, pag may problema. Paano kung sunod-sunod? Paano pag maraming problema? Can you still believe God? And yet, the Lord is teaching us today, tinuturuan tayo ng Panginoon, that faith is a battle. Labanan to, kapatid. Hindi to naniwala ka lang, okay na. You have to fight.
to fight the good fight of our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya kapatid, dapat natin itong malaman. Yung definition po ng salitang faith, it came first from the Hebrew language and then the Greek. Una sa Hebrew or sa salitang Israelita o Hebreo, ang ibig sabihin po ng faith is emuna. Sa Greek naman o sa Griego, pistis. So yung emuna, it means trust in God's faithfulness. So whatever it is, although meron tayong tinatawag na modern terms for faith, yung modern term natin is yung faith ngayon, naniniwala ka sa hindi mo nakikita. Believing in a God that you do not see, believing in God's answer even if hindi mo pa nakikita. Kaya diba, lagi natin binabanggit yung you cannot bring anything into the future, wala kang pwedeng ipadala sa kinabukasan mo unless ito yung faith mo, yung pananampalataya mo sa Diyos. Kasi pag nanampalataya ka sa Lord, nag-pray ka, Lord, I'm praying for this. Let's say, I'm praying, Lord, for a house. I don't have a house. But I'm believing, Lord, that the time will come that you will bless me and I will have my own house. That's faith. You do not see it, but you're believing. Naniniwala ka. So you're bringing your truth into the future even if you do not hold it yet. Hindi mo pa siya hawak-hawak. So dito sa Hebrew language, emuna or faith means trusting in God's faithfulness. So sinasabi sa atin ng Panginoon that it is about the faithfulness of God. That's why you have to trust Him. Kasi siya ay tapat. Kung sinabi niya, gagawin niya. Hindi po sinungaling ang ating Diyos. So pag binanggit niya sa atin yan, sinabi niya sa Biblia, may nag-prophesy sa'yo at na-confirm yan, trust God because gagawin niya yun. Kaya si Abraham, when God promised him that he will be a father to many nations, magiging ama ka sa maraming nasyon. Teka, ilang taon na po si Abraham? 100 na ang edad ni Abraham. Ang asawa niya, si Sarah, 90 mahigit na. So, teka, paano ako magkakaroon ng anak? Lolo na ako sa lolo ng mga lolo. 100 years old na ako. Yung asawa ko, 90 na. Di ba? But he believed God. Kasi sabi ni Lord, pumunta ka from Paran, tumakbo ka papunta sa Promised Land, sa Canaan or dito, from Ur or Paran to Canaan or the land of the future land of Israel. Go there because I'm leading you to be a father of the many nations that I will call you upon. Kasi ang dami ng buhangin, kasi ang dami ng mga bituin ang iyong mga magiging saling lahi. Abraham, do you believe in me? Walang hawak si Abraham, kapatid. Mayaman ang buhay niya doon. Okay ang buhay niya. He was living a life of comfort and yet he walked by faith, believing in God's faithfulness. Kasi si Lord ay faithful para sa kanya. Tinalikuran niya lahat ng meron doon. Lahat ng comfort, lahat ng confidence na meron siya doon para magtiwala sa Diyos. So, emuna, that's God's faithfulness, trusting in God's faithfulness. Yung pangalawa, pistis, in the Greek language or Griego, it means God's persuasion. Kapatid, your faith is just not about you. Because whatever it is that you're going through, God is always persuading you to believe. Nagigits ba natin yung kapatid? That's why we are going through so many troubles in life. Kasi darating ang point, mawawalan ka ng tiwala, Lord. Mawawalan na ako ng tiwala, ano nangyayari? Then God will persuade you kasi He will make a miracle. He is a God of persuasion. He will tell you, anak, nandito ako. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Nasa likod mo ako, nasa tabi mo ako. Hindi kita iiwan. Faith is that what you receive from the Lord. Pinapadala sa iyo ng Lord yung lakas ng loob mo. Hindi mo yan kaya. Kaya huwag tayo magyayabang na, ay dahil ito sa aking panalangin, dahil ito sa aking pananampalataya, dahil ako'y magaling. No. Hindi tayo magaling. Si Lord na magaling. Siya ang bida, kapatid. So the Lord is teaching us na siya po ang pinagmumula ng lahat ng ito kasi mahal niya tayo. At dito sinasabi, meron kasi siyang guarantee. Ano po yung guarantee? Parang warranty, di ba yung pag nasira yung gamit mo, meron po kayong 3 years warranty, sis or bro. Pag nasira tong electric fan nyo, pwede nyo idalhin sa amin, mapapaayos ko nyo ng free, walang bayad. So the Lord is guaranteeing us that whatever happens, kapatid, that He will be there for us. He will never leave us nor abandon us. He will never put us to shame because He's the one who promised. So because He is faithful and therefore He is showing you that your faith is from Him. Because He has a guarantee for you. Kahit maligaw ka pa, babalik ka kasi. It is from me, sabi ng Panginoon. To the revelation of His will.
Kasi makikita natin dito yung kalooban ng Panginoon. Na darating yung mga pagsubok, darating yung mga trouble, darating yung mga problema na hindi mo na alam. Kumbaga parang alam mo yung nagulpi ka kung saan ang angulo, hindi mo na alam kung saan ka tatakbo. Di ba? And then you realize later on, nung dumating yung miracle ng Panginoon, dumating yung himala, ay kaya pala nangyari yun para pupurihin ko si Lord. Kaya pala nangyari yun para i-glorify ko ang aking Panginoon. Di ba? So the battle of our faith is very important for all of us. Kung talaga nananampalataya ka, naniniwala ka sa Panginoon, kung sinasabi mo kapatid today, that you are a born-again Christian, not in words, but in action, but in your life, sa buhay mo, ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yung totoong pananampalataya. Then, expect battles. Expect battles in your life because it is God's way of showing you that He is faithful. That no matter what we go through in life, He will be there for us. Yun po yung nangyari kay Abraham, kapatid. Akala nyo nung sinabi sa kanya ng Panginoon, ito na, no. Ang daming pagsubok ng pinagdaanan ni Abraham. Ilang beses na alanganin ng buhay niya. Diba? The great men and women of God, they all went through those things. Hardships upon hardships upon hardships. And yet God is sustaining them all throughout. Even to the point na ayaw na nila, hindi na nila kaya. Because it is God's will showing upon all their lives. That is faith, kapatid, from God. Teaching us how to believe the God that we cannot see. Naalala ko po sa isa po akong event, we came into that place, Dilagat, binara pa kami ng girlfriend ko noon. So it was a Christian gathering or fellowship na merong camp. It was a youth camp. And sa youth camp na yon, there was an event kung saan meron kang hawak-hawak na parang siyang malaking coin. And that coin signifies your life. Ibig sabihin, ito yung buhay mo. That whatever happens, you will not let go of it because your life is from the Lord. If you let go of it, you will lose your life. And so lahat ng mga tao, nakapiring kami, may takip sa mga mata namin. And then some people from the event were trying to take off yung coin na hawak-hawak na yung buhay kinukuha. Diba? May mga tanunok, so hindi mo na to kaya, kukunin mo na to. Tapos minsan 5 katao, 10 katao, they will try na agawin yung life mo na hawak-hawak mo. So no matter what happened, hindi ko po to binitawan. Natapos na po yung event, napagod na lahat na nag-ahatak-atak sa akin. Hindi ko po binitawan. Pero nakita ko po lahat ng iba, nabitawan nila yung mga coins nila. Does it mean that I was too strong? No. Because in real life, sa totoong buhay, iba po yung pool ng kaaway para wasakin ang buhay natin. Because he doesn't like it na hindi tayo makararating doon. Inggit na inggit ang kaaway sa atin. But God is showing us that no matter what, no matter the attacks that will come upon our lives, we will survive. We will be sustained. Nobody said that it is easy, that it will ever be easy. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Cast your burdens upon me. For my burden is light. Hayaan po natin ang Panginoon ang bumuhat ng ating mga pighati, ng ating mga problema, ng ating mga dinadanas sa buhay. Kung bubuhatin natin ito sa sarili natin mga kamay at paa, sa ating sarili mga balikat, di natin kakayanin ito. And it's always easy for us to blame God. That's why we have to have faith na siya ang ating katuwang at kasama. The two things na binigay sa atin natin Panginoon today. Number 1, our battle is against spiritual forces. Sa battle of faith ito, kapatid, sa pananampalataya, sa labanan na to, hindi po ito dun sa against sa mga physical na bagay. Ano ba yung mga physical, kapatid? Mga physical na bagay tulad ng sakit, karamdaman, financial problems, pambayad sa mga bills, mga utang natin, di ba? Pwedeng problema sa bahay, sa asawa, sa anak, sa mga magulang. May mga pangarap ka rin hindi mo nararating. May mga pinapanalangin ka na hindi nasasagot. Pero higit sa lahat, you have to understand, kapatid, that your enemy in this battle, hindi po physical. Spiritual po yan. So may mga bagay na hindi ka nakikita, may mga nilalang na hindi ka nakikita. That they hate us so much. Kasi nainggit sila, bakit sila lang pupunta sa impyerno balang araw? Dapat kasama rin tayo, parang ganun. Inggit na inggit sila. Kaya nga tinukso ni Satan si Adan at si Eva. Kasi nainggit siya. Made in God's image siya, hindi siya made in God's image. So what do we expect, di ba?
But we must expect that we are in a battle against spiritual forces. Meron tayong kaaway, kapatid. And number two, faith versus the impossible. When we talk about faith, this is not about easy things. Di ba? Pag sinabing faith, lalo na yung mga baby Christians, yung mga bagong tanggap sa Panginoon, nangiinit. Lahat ng sulok sa buong mundo, padala niyo ako, gagawin ko. Because I love God, God saved me, and I will serve the Lord. Pero pag pinadala mo na doon sa lugar, ba't niyo ako pinadala dito? Ang hirap, di ba? Pero God is telling us that our faith, this is not against possible things or easy things. Faith is against the impossible things. Yan po ang katotohanan natin pananampalataya. So huwag tayo magtataka na pag tayo nanampalataya sa Panginoong Jesus, may mga bagay tayong hinaharap na imposible. Number one, kapatid, kasi ang God mo, na meron ka, ang Diyos mo na kasama mo, ay God of the impossible. So no matter what it is, impossible man yan sa paningin mo, sa paningin ko, sa paningin natin lahat, kaya ng Lord yan. The thing is, will you trust Him? Our battle, kapatid, is against spiritual forces. In Ephesians 6:12, in the New King James Version, it tells us, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places." Ito, isa to sa mga bagay, kasi yung King James po na Bible, ang paggawa po niya ay si King James, no? So basically, meron siyang binago na konti rito, yung dapat dito hindi against powers but against authorities, or sa ibang translation, against governments. Diba? Kasi there are a lot of things in this world that are being used by the enemy to attack us. It could be an influence, kaya nga mga influencer, dapat mag-ingat tayo sa mga influencer. Hindi porket nakita natin, gagayahin natin influencer. Mga artista, diba? Someone that can influence your life. The politicians, the leaders of this world, they can be used by the enemy to influence us. Sometimes, mga false preachers, diba? Natuturo ng mga mali. Meron na, hindi lang daw dalawang gender, pwede na raw 10. Kasi ang Bible daw, kailangan daw sumunod, maging flexible ang Biblia. So, change na natin salita ng ating Panginoon to our own comfort. It's not God's word anymore. It's your word against God. So we have a spiritual enemy. So tayo nakikipag-wrestling daw, sabi nila, kung nanonood kayo dati ng WWF, sina Hulk Hogan, tsaka sina Ultimate Warrior, sa panahon yata ngayon, iba na, sina The Rock na yata ngayon, di ba? Pero the reality is, we are wrestling, nakikipaglaban tayo. Not against flesh and blood, hindi po sa mga physical na bagay, kundi sa spiritual. So pag nagkasakit tayo, merong umatake sa atin. Pagka may problema tayo, merong dumarating na either ito'y resulta ng ating sariling kamalian, or kung hindi naman, ito po'y atake or a curse from someone else. Or maybe just the enemy wanting to attack us. But one thing is for sure, we have a spiritual enemy. So our battle in faith, kapatid, should be also be in spiritual. Kasi sometimes when we are tackling a spiritual problem, we're trying to address the problem physically. Nagets ba natin, kapatid? Let's say may sakit, may nararamdaman tayo. Sa paningin ng ibang tao, sa paningin natin, imposible. Pero sa Lord, walang imposible. So kahit na hindi po tayo umu-okay pa, magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang tagapagpagaling. He can replace our body parts. He can replace anything that is wrong with our bodies. Because He is our Creator. Siya may gawa sa atin. So let us trust Him. So when we respond to the problem spiritually, we do not respond to it physically. In flesh, kumbaga. Ay kaya ako kakapit sa patalim, magdanakaw din lang ako dito kasi para makaligtas ang pamilya ko. Sa tingin mo, yun yung kalooban ng Diyos, lalo ka magkakaproblema. Kasi nagdakaw ka pa eh. Dapat di ka na nagdakaw. Magtiwala ka sa Diyos, kung magutom man kayo, darating ang sagot ng Panginoon. Kasi siya may gawa sa inyo. Sa tingin mo, yung ibon pinapakain ng Lord, wala naman silang ginagawang trabaho. Yung mga iba't ibang uri ng animals, mga plants, kumakain sila araw-araw. Sino nagpapakain sa kanila? Ang Lord. Diba? So why are we not believing God will do it for His special people? Sa kanyang mga anak na gawa in His own image. Kung ginagawa niya to sa mga created things. So magtiwala tayo sa Kanya. In spirit. Let's have faith in Him. So we battle in spirit, kapatid. So whatever problem that we are facing today,
Could be someone na ginugulo tayo, merong nambubuli sa atin sa na kapitbahay, maybe meron tayong, kamag-anak na inaaway tayo, or maybe meron tayong, addiction na hindi matanggal-tanggal sa ating katawan. Let us trust God. Yes, do it physically kung ano yung kailangan mong gawin physically, but more so, do it spiritually. Huwag mong kalimutan na sumangguni sa Panginoon. Submit mo, Lord, I'm dedicating to you my life. On my own, I cannot tackle this, I cannot answer this. But I believe, Lord, that victory belongs to your name, and you will be glorified in my life, despite me having problems and troubles today. Tomorrow, I know but that my answer is in your hands. And I am secured, confident, believing, Panginoon, nasagot na tong problema na to. Ganun dapat, kapatid. Sa isang story po sa Biblia, si Elisha, si Prophet Elisha, si Elisha, ay galit na galit po yung hari na kalaban ng Israel, the king of Aram or Syria, sa panahon natin ngayon. So the king of Aram or Aram, the Arameans, nagtataka sila pag tuwing pupunta sila, nagpapandala sila ng mga sundalo para i-assassinate ang king of Israel, lagi nakatatakas ang king of Israel. So what's happening? Why is he always escaping? How can he know where will we capture him? Why and how? Sabi nila, alam mo, mahal na hari, yung propeta po sa Israel na sa Elisha, so Eliseo, ay siya po ang nagtuturo doon sa hari ng Israel paano makaliligtas. So wag na kayo magtaka. Ganun ba? Si Elisha ba? O sige, tingnan natin kung sino talaga ang tunay na Diyos. Diba? Sige, hulihin siya, kubkubin niyo, padala niyo lahat ng ating army doon. So ito pong si Elisha ay sinugod po ng isang probably daan-daang libong mga sundalo doon sa kanyang lugar sa Israel. Sakto nandun siya sa lugar ng Dotan na isang kastilyo. Kung baka kulong ka doon sa loob. Ginawa ng mga Arameans, pinalibutan siya para patayin or kunin si Elisha. Buhay or patay, kukunin siya. Ngayon, syempre, lahat ng mga tao, natakot ako. Tapos na tayo. Napalibutan tayo ng mga napakaraming army. Anong gagawin natin? So, yung servant nito, yung tagapagsilbi or assistant nito ni Eliseo or ni Elisha, sabi niya, paano po gagawin natin dito, master? Napapalibutan na tayo. Katapusan na ba natin? Kaya yung salitang those who are with us are more than those who are against us. Yung salita ng Diyos na gano'n, kung narinig yun yung salitang, those who are with us are more than those who are against us. Dito nanggaling yung kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, itong tao na to walang tiwala sa Diyos, walang faith. Lord, buksan mo mata niya ng aking assistant, so he will see kung gaano karami ang aking kasama, ang aming kasama. Because those who are with us are more than those who are against us. Kahit gaano katindi ang problema, gaano kalaki ang kalaban, mas malaki ang aking Panginoon, mas marami ang army ng aking Lord. And so binuksan ng mata ng assistant ni Elisha at nagulat siya, millions upon millions of chariots of fires of angels are there to protect them. At sa isang salita po ni Elisha, nabulag po lahat ng army na kalaban. Binulag sila ng Lord. Kapatid, it's easy for us to see the magnitude of the problem that we are facing every day. But let us remember that God is more powerful, has much numerous forces than the enemy can ever muster against us. Mas malaki po ang ating Diyos. So huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang mawalan ng tiwala, kapatid. Sapagkat ang ating Panginoon ang ating kasama. Kaya nga, di ba, may kanta dati yung mga bata, yung kasama natin ng Diyos, di ako matatakot, di ako mababalisa, kasama natin ng Diyos. It might be something very basic for all of us. Pero kasama natin ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Because from the children or kid age, dapat doon na palang mga anak natin, mga pamangkin, mga apo, tinuturuan na natin sila manampalataya sa Diyos. So that when they grow old, they will not depart from the truth of the Lord. That they have to believe that there is a God in this world. Isang Diyos na nagmamahal sa atin. Kung bibigyan lang natin siya ng time, malalaman natin ang katotohanan niya. But we are so busy with our own lives, so wala tayong time sa Kanya. Kapatid, kailan tayo huli nagbasa ng Biblia? Magbasa tayo ng Bible. Because that is the last love letter from the Lord. And from there, you will grow your faith. Because faith comes by hearing, and by hearing the Word of God. If you want to know what is God's truth in your life, then read the Bible, kapatid. Sapagkat yun ang love letter sa inyo ng Panginoon. Ang problema, di natin binabasa.
Ganun ba tayo, 'di ba? Lalo sa mga kababaihan natin, sa mga ating mga women of faith, sa ating mga sisters. Kapag tayo po ba iniligawan, ibabato na ba natin agad ang love letter? 'Di ba normally pagka may nangligaw or nag-court sa atin, kahit na hindi natin siya, sabihin natin hindi natin siya, ah, how do you say this? Hindi natin siya nagugustuhan, titignan mo pa rin yung letter kasi titignan mo, gusto mo makita kung ano ba sinabi niya, 'di ba? Medyo excited pa nga tayo minsan. Although hindi natin siya nagustuhan. What more sa ating Panginoon? The best love letter that you can ever make, ginawa ng Panginoon para sa atin. Bakit di natin basahin, di ba? That's His message for us. And then tatataka tayo, bakit Lord, parang walang Diyos sa mundo na to? Nasaan ka ba Lord, di ba? Parang andun nga sa Bible, dapat basahin natin kapatid. Because yung faith mo kapatid, yung pananampalataya mo sa ating Panginoon, mas mag-grow yan kung magbabasa ka ng kanyang salita. That's very important. It's very important for us to have faith in the Lord, and by growing in faith, and how to grow in faith, you have to read the word of the Lord. Pangalawa kapatid, sa mga focus points na binigay sa atin ng Lord ay faith against the impossible. Faith versus the impossible things. Sa mundo natin, matetest yung faith natin kapatid, sa ating buhay, sa mga bagay na imposible. So huwag kang tumingin sa mga bagay na madali lang. Kasi alam mo na yung mangyayari naman yun, di ba? But God is telling us that our battle in faith sa buhay natin ay doon sa mga bagay na hindi po kayang gawin ng ating sarili mga kamay. Against those things that are pretty much impossible. So in Numbers 13:32 to 33, in NASB version, it says, "So they brought a bad report of the land which they had spied out to the sons of Israel, saying, The land through which we have gone to spy out is a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw in it are people of great stature. We also saw the Nephilim there. The sons of Anak are part of the Nephilim. And we were like the grasshoppers in our own sight. And so we were in their sight." Pag sinasabi to, parang namang sobrang namang exaggerated to mga Israelites na to, nakakita na sila ng mga tao doon, para silang tipaklong. Pero mind you kapatid, in other translations, the belief by other scholars or Bible scholars is that yung mga higante na to, probably 300 feet ang laki. Yung iba, more than 10 or 20 feet. Whatever it was, higante po talaga yung mga nakita nila doon. Ito po mga higante na to, nanggaling doon sa panahon ni Noah. Diba? Sabi nga ng Panginoon, in the time of Noah, and after that, may mga lumabas po ng mga giants because of sa pakikialam ng mga dark or mga bad angels na bumaba sa lupa. It's a long story na hindi kaya po ng ating topic for today. But God is showing us today here is that in our faith, we are supposed to fight giants. Kasi ito po yung hinarap nila. Nung nakita ng mga Israelites yung mga higante, ang ganda ng lupa. May mga ubas na pagkalalaking ubas, pagkalalaking mga prutas, sobrang sagana ang mga lupa, land flowing with milk and honey. Yun ang sabi nila, the promised land. And yet, nung makita nila yung mga higante, kinabahan na sila. So sabi nila, Moses, ba't mo kami dinala dito, Moses? Sana hindi mo na lang kami pinadala dito, namatay na lang ang mga tao sa Ehipto. At least, maganda pa ang aming libingan doon kaysa dito mamamatay ang mga tao dahil sa mga higante. Paano kung pisatin kami? Diba? Paano kung suntukin kami niyan and liliit namin? Ano nangyayari doon? They magnified the problem. Kumbaga gumawa sila ng magnifying glass, tinignan nila kung gaano kalaki yung problema. And that's a problem with most of us. But God is teaching us that we are supposed to fight against giants. Why? Because it is the only way to bring God's resolve into our lives. Para makita mo na mayroon kang Diyos na mas malaki. You will not understand na mas malaki ang Diyos mo sa mga problema mo kung wala kang problema. Nag-gets mo natin yung kapatid? You have to face problems in our lives, so that makita mo na mayroon Diyos. That's the only way. Because kung lahat ng bagay sa mundo natin ay easy, you will never need God. You will never call God. Di ba ganun tayo? Marami sa mga tao tumatawag sa Diyos pag may problema. Kaya nga pag lumindol, tinatawanan ko lagi. Kanina itong mga atheists na to, kung makapagsalita against God, ganun na lang. Pero nung lumindol, Lord, patawarin mo ako. Hindi na po, hindi na po. Ang bilis tumawag sa Diyos kasi lumilindol. Pero nung walang lindol, galit na galit sa Diyos. That's the problem.
So in this broken road that we are in, sa buhay natin kapatid, ano man yung ating hinaharap, it is important yung ating responde sa Panginoon. To show our faith sa ating Panginoon na whatever it is that we are facing, na magtiwala pa rin tayo sa Lord. Kumapit tayo kapatid. Yes, there are times na manghihina tayo, babagsak tayo, hindi na natin kaya. Pero bumalik pa rin tayo sa Lord. Kaya nga pag may nagtatanong sa akin, kapatid, tatanggapin pa ba ako ni Lord? Nagkasala ako, matindi, ganyan, ganun. Okay kapatid, ask for forgiveness, repent, huwag ka nang lumublob sa kasalanan, huwag ka nang mag-stay dyan, nag-stay ka pa umalis ka na dyan, umalis ka, humingi ka ng tawad sa Lord at magbagong buhay ka. That's what you need to do. Have faith that the Lord is faithful and true and good, na pag humingi ka ng tawad, kalilimutan niya na lahat ng kasalanan mo. Pero of course, there will be consequences sa ating kasalanan, may kapalit yan. Pero mabuti ang Diyos that whatever happens, ililigtas ka niya. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Ang tanong lang, kapatid, babalik ka ba sa Kanya? That's the most important thing. Because marami sa atin, pagka dumating na mga higanteng problema, ayaw na natin. Dito na lang ako, dito ako sa comfort zone ko. Mas gusto ko pa to, mag-ano na lang ako, magbibisyon na lang ako ng ganito kasi ito yung magpapagaan ng pakiramdam ko. Diba? Manlalalaki na lang ako, mambababae na lang ako, ito na lang. Diba? Magwawaldas ako. Uubusin ko ang pera namin para magaan ang aking pakiramdam. No, kapatid, that's not the answer. The answer is the Lord. Because all of those things that we mention in our lives are temporary. But God is eternal. Walang kapantay, walang katapusan ng ating Panginoon. And so may sagot siya lagi sa bawat problema natin. The Lord sees us and knows our hearts. Mahal niya tayo. Ano man yan kapatid na pinagdadaanan natin, He has an answer. But you have to believe. So you have to walk by faith, go back to Him. Tell Him your problems. Lord, di ko alam sagot sa problema ko. So tulungan mo ako, sakluluhan mo ako. Because on my own, I cannot do it. But I know that you are faithful. Kaya nga kanina, di ba sabi sa pistis, na word na Greek, ng faith, yung faithfulness ng Panginoon nandun. Nandun yung kanyang pagpapersuade sa atin na whatever it is that happens to our lives, pababalikin niya tayo sa Kanya. Sapagkat siya nagbibigay sa atin ng pananampalataya na minsan nabibitawan na natin. Di ba si Peter? Andun na siya sa tubig. Lord, nainggit ako. Ba't nasa tubig ka nang lalakad ka? Gusto ko rin lumakad sa tubig, Lord. Gusto kong makapatong sa tubig. Kasi nagulat siya. Parang superhero, naglalakad sa tubig si Christ. So pagdating doon, Lord, thank you, nakalakad ako sa tubig. Kaso, kinabahan siya pagtingin niya sa tubig. Oh, teka, ba't nasa tubig ako? Nawalan siya ng faith. But God saved him. Jesus Christ saved him. God is teaching us, kapatid. The things in our world are impossible. It is impossible, kapatid. Imposible. Pero sa Panginoon, walang imposible. Sabi ng Panginoon in Luke 1:37, for nothing is impossible with God. Anong problema yan, kapatid? Lista mo na yan. Lista mo na lahat ng problema. Lista mo lahat ng trouble na yan. Impossible, no? It's only a matter of time kailan mo makukuha ang sagot. Kaya pag nag-pray ka, Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Because the kingdom of the Lord already has the answer. But you have to believe. And so yun ay mag-manifest in the physical nature of our human world or on our earth. In this world. Have faith na ginawa na yun, nasagot niya na yun, kapatid. And gagawin niya yun para sa ating lahat. So you have to believe, kapatid. You have to trust Him that no matter what, hindi niya pababayaan. Yung takeaway na binigay sa atin ng ating Panginoon, number 1, occupy and overcome. You have to occupy and you have to overcome, kapatid. Kailangan mong ipangalandakan, ipaglaban ang iyong faith. Kasi itong gusto ng kaaway. When you are undergoing the flood of troubles in your life, pag sunod-sunod, hindi ka na makahinga, nalulunod ka na, gusto niyang bumitaw ka. Bumitaw ka sa Lord para makaligtas ka. Parang ganoon. Pero the reality is, pag bumitaw ka, lalo magloloko lahat ng bagay. Kaya sinasabi sa akin, Lord, occupy, kapatid. Sakupin mo and overcome because I will be with you. And remember, kapatid, we have an enemy. Tatandaan mo, meron tayong kaaway. Yung kaaway na hindi natutulog. Si Satan. Gusto niya lagi tayong patumbahin. Kasi inggit na inggit siya. Bakit siya ginagamit ako? Hindi na ako nagagamit. Diba? Kasi hindi na siya magagamit eh. He was a servant of the Lord, and yet sa kalokohan niya, sa kayabangan niya, ano nangyari? Nawala siya sa pwesto. Kaya mga tao na inggit siya, gusto niya mawala tayo sa pwesto.
In all of these things, these are temporary battles, kapatid. There is a season for battles, and then there will be season for rewards. And the good thing is, when we talk about rewards, our rewards from the Lord is eternal. Kasi hindi lang sa lupa na to may reward. Hindi lang dito sa lupa, kapatid. Maging sa langit may reward tayo. Nakaabang na sa atin. So have that confidence, kapatid, na kasama natin ating Panginoon at sasagutin niya tayo. Kailangan natin magtiwala. Kailangan mo, kapatid, mag-occupy and mag-overcome in this battle of our faith. Sa pinaglalaban mong pananampalataya, kapatid, sa buhay mo, kailangan magtiwala sa ating Panginoon na hindi niya pababayaan ni iiwan. Numbers 13:30 in the New King James Version says, Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go up at once and take possession, for we are able to overcome it. Ito po yung magkakaiba. Noong nakita po ni Joshua at ni Caleb yung promised land, di ba sabi ng mga tao, naku mga higante, kasi para tayong mga langgam at tipaklong sa harapat nila. Bakit pa tayo pupunta ron? Mamamatay tayo. Ang sabi po ni Caleb, okay ba takot? Kasama natin ng Diyos. Let's take possession, let us occupy, for we will surely overcome. Kapatid, may pangarap ka, may pinagpapray ka, ipaglaban mo sa Panginoon. Decree and declare, Lord, I am the head and not the tail. I'm the lender, not the borrower. I'm supposed to lead, oh God. I know you have a special calling for me. You have anointed me to be the leader of the nations, oh God. I am blessed. I'm way beyond blessed because I am a son or daughter of God. Remember those things, kapatid. Take possession. Gayahin natin si Caleb at si Joshua. Kasi nung makita nila higante, hindi nila tinawag yung higante. Hindi nila sinabi yung mga higante. Ang ganda ng lupa. Hindi nyo ba nakita, mataba ang lupa, ang dami mga prutas. Let's go. Let's fight. Yun po sinabi ni Joshua at ni Caleb, huwag kayo matakot, kasama natin ng Diyos. Ba't kayo kinakabahan? Nasaan ang faith ninyo, mga kapatid? Diba? Because Joshua and Caleb trusted in the power of our God and His might. So hindi nila nakita kung gaano kalaking problema na hinaharap nila. Mind you, sabi nga natin, from calculations ng mga scholars, could be 20 feet, 10 feet, or more, baby, sa ibang calculation, 300 feet. Giants, ganun kalalaki. Napakalalaki nun, kapatid. Pero sina Joshua at Caleb, hindi nila nakita yun. Teka ka pa, kapatid, maganda yung lugar, punta tayo dun. Kasama natin ng Diyos. Ganun tayo dapat, kapatid. Whatever it is that we face, kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat mas malaki siya sa lahat, kapatid, ng uri ng problema na meron tayo. In 1 Peter 5:8-9 in the CSB version, be sober-minded, be alert. Your adversary, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for anyone he can devour. Resist him, firm in the faith, knowing that the same kind of sufferings are being experienced by your fellow believers throughout the world. Kapatid, sometimes we might feel na parang ikaw lang ang dumadanas ng ganitong problema. But the Lord is telling us through His Bible, through His Word, na meron din mga taong dumaan sa matitinding problema, just like Job, just like Joseph, mga unfair situations in life. But the thing is, we have to trust the Lord. Because meron tayong enemy. Dahil ang problema, hindi po nanggaling sa Diyos. Ang problema ay nanggaling sa kaaway. The enemy tried to destroy. Kaya nga, di ba, ano yan, yung kanyang paboritong motto, to kill, to steal, to destroy. Because he is a great liar, he will try to deceive us na walang Diyos. Pero siya ang kaaway, hindi ang ating Panginoon. But what's happening is pag dumarating tayo sa pagsubok na matitindi, we're thinking na Lord ang kaaway natin. But it's not true. Di ba? So whatever it is, kapatid, be reminded na meron tayong kaaway. And so kung alam mo na kung sino yung kaaway mo, alam mo na kung sino yung lalabanan mo. Di ba? We are in a battle, kapatid. Every time, every minute, every second. So you always cover your family with prayers. Lord, I plead your blood over my family. Lord, protect my son, my daughter, my wife, my husband, diba? Ganun. My parents, my loved ones, my brethren in Christ, oh God, protect them. Ganun. Always place a hedge of protection over those people na malapit sa'yo, even in your own self. Because you have an enemy na 24/7 nagtatrabaho. Yung inggitero. Ganun po yun, kapatid. Last verse na binigay sa atin ng Lord, 1 Peter 1:6-7 in the ESV version. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary.
You have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So sinasabi ng Panginoon, yes, we will be tested. Pero kapatid, ito'y temporary lamang. Yes, it might be a lot of trials, a lot of various trials. Diba? Sabi, magigrid tayo. Talagang tatangis tayo, iiyak tayo, mawalan na tayo ng pag-asa. Yun ang mangyayari. But it is a battle. Tandaan mo, hindi po yan nangyayari, tapos na, no. It is a continuous battle. Until we meet our Lord, there will always be battles. Until harap na natin ang ating Panginoong Jesus. While still here on earth, we will have battles. That's part of our lives. Lalo na pag Christian ka. Pag ikaw tumanggap sa Panginoon. Pag wala kang battle, kapatid, matakot ka. Pag wala kang laban, ibig sabihin, pag wala kang nararamdamang problema, sabi ng kaaway, best friends na kayo. Kasi sa kanya ka na. But when you are facing problems, then you know that God is with you and you have an enemy that is angered, na inggit sa'yo. Pero take heart because kakampi mo ang ating Diyos. Yun ang dapat mong tandaan, kapatid. Kaya, kapatid, in this process, in this battle of faith, talagang ganun. May mga dadaanan ng bawat isa sa atin. Because in this, ang nangyayari sa ating kapatid, na-upgrade tayo. Yung faith mo na dati medyo mas mahina, mas lumalakas. Mas tumataas yung level ng tiwala mo sa Diyos. Kasi you are counting your blessings na eh. Sabi mo, last year, Panginoon, muntik na ako dito, ganyan-ganon. But I remember, now today I'm facing almost the same problem or maybe much higher problem. But I know, last year or last month or last week, you saved me. And therefore, if you did that before, then Lord, you will do it again. Raise, kapatid, your battle cry sa Panginoon. Yan ang dapat mong gawin. Lord, whatever it is, I know kasama kita at hindi mo ko iiwan. Katuwang kita in this battle of faith that I have. Hindi mo ko iiwan. At ang kapalit noon, kapag nag-upgrade yung faith mo, kapag na-training ka na ng gusto, pagka alam mo na yung mga nangyari, kasi ikaw rin makapag-encourage ka ng mga tao malapit sa'yo. Even strangers, na may pinagdadaanan sila. You can bless them. Kapatid, alam mo, hindi mo ako kilala, pero last year, ganyan ang pinagdaanan ko. Nakaligtas ako. Sa tingin ko, kung magtitiwala ka lang sa Diyos, baka kaligtas ka rin. So, let me pray for you. Ganun. You do not know what you can do for people kasi ikaw rin dumaan ka na doon. So you have to trust the Lord. Yung process na pinagdadaanan mo, ginagamit ng Lord in many, many different facets. You have to have faith na yung ginagawa sa'yo ng Panginoon na training at upgrading, it's for the best because He knows better than we all do. Ganun yung kapatid. And sabi nga ng Panginoon, ang kapalit ito, rewards, breakthrough. Sabi niya, if God is with us, who can be against us? Ano man yung problem, kapatid, na pinagdadaanan mo, wala nang mas lalaki pa, mas higit ba na rescue but from the Lord. In all of these things, we can trust the Lord. If you have faith, kapatid, God is more faithful than us. Kapatid, tanda mo yan. Kung mahal mo ang Diyos, mas mahal ka ng Diyos. Kung mahal mo ang anak mo, mahal mo ang tatay mo, mahal mo ang nanay mo, mahal mo ang asawa mo, mas mahal sila ni Lord kaysa sa'yo. Mas mahal ni Lord ang sarili mo kaysa sa'yo. So be reminded of that. Because sometimes we are selfish. We think na pinabayaan ako ng Lord. Pero sinasabi sa atin, Lord, na mas mahal niya tayo kaysa sa pagmamahal natin sa Kanya at sa ating mga sarili. So the next time, kapatid, that you are going through the battle of faith, remember, be reminded that God is there with you, battling together with you, kasama mo siya sa lahat ng laban. Walang panahon, walang pagkakataon, ni segundo, ni minuto na iniwan ka niya. Kaya sabi niya, diba, I will never leave you. No, I will forsake you. Bilang ng Lord lahat ng hibla ng buhok mo, kapatid. Kung binilang niya yan, I'm pretty sure hindi mo kayang bilang, hindi natin yan kayang bilang. So doon pa lang bilangin mo kung gaano karami ang pagmamahal sa iyo ng ating God loves you more than you can ever imagine. So yun po ang salita ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa ating Diyos na nagbigay sa ating napakagandang mensahe. Kapatid, you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and maybe hindi mo pa kilala ating Panginoong Jesucristo. Life is not an accident. There's a reason why you're here.
And kapatid, there's someone that I would like to introduce sa'yo. May nagmamahal sa'yo. At yung nagmamahal sa'yo na yung kapatid, ay binigay niya ang buhay niya sa'yo 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. That if you only believe in Him, kapatid, today, kung maniniwala ka at mananampalataya ka sa Kanya, i-declare mo yung faith mo sa Kanya today, ililigtas ka niya mula sa impyerno. Kasi kapatid, lahat tayo ng tao ay bound to die one day. Isang bagay ito na hindi natin maiiwasan, to die. Either pupunta ka sa langit or sa impyerno. The question is, can you avoid it? No, you don't know where you will go. But there's a way to avoid it if you will only believe in that someone. That someone is Jesus Christ, na nagbigay ng buhay niya para sa iyo. Kung kapatid, maniniwala ka at mananampalataya ka sa Kanya today, na siya ang iyong Diyos, Panginoon, tagapagligtas, na mahal ka niya, at ikay hihingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, and He will save you today and give you that life of salvation. And one day, kapag tayo nawala sa mundo na to, makararating ka sa langit kung ikay nananampalataya sa Kanya. So for you to receive that gift, kapatid, yung libreng regalo ng Panginoon, ng buhay na walang hanggan, samahan mo ako sa Panginoon. Maniwala ka sa Kanya today. Let us pray, kapatid. Panginoon, aking Diyos at tagapagligtas, Diyos at tagapagligtas, tinatanggap kita sa aking buhay. tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo ako Patawarin mo ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. At Panginoon, ngayon na ikaw Panginoon na ng aking buhay, Ngayon na ikaw ay aking Panginoon. pangunahan mo ako. Tulungan mo ako maging mabuti sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Lord. Salamat. Makakasama kita sa langit balang araw. Salamat. Salamat sa buhay na walang hanggan na regalo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat, Lord, sa pagkamatay mo Salamat sa krus ng Kalbaryo sa puso. at pagkabuhay mo ulit pagkatapos ng 3 araw. Ang buhay ko ay sa iyo. Ang buhay ko ay sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Brother, sister, if you prayed that prayer, congratulations sa iyo. Mahal ka ni Lord. And He wants to work on your life para yung relationship niyo mas maging malalim pa, kapatid. And if you want to know more about Jesus Christ, reach us out sa Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out, kapatid. Congratulations.